ang panibagong kalaban ni na Ilimas sa Trosh. At mukha sa pagkakataong ito ay mas lalo pang tumitindi ang level ng Dreamhall na pinapasukan ng dalawa at base sa sitwasyon, mukhang muli na naman nilang kakalabanin ng Dreamlord ng isang Dreamhall na may recommended level na level 60. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan pumunta muna sina Ilimas sa Trosh sa Adventurers Guild ng Lacorina para mangalap ng impormasyon. Pagkatapos ay agad silang nagtungo sa malalim na bahagi ng kagubatan malapit lang sa lungsod upang puntahan ng isang Dreamhall na nandoon. Sinabi ni Ilimas na kung gagamitin nila ang Lady Luck skill tree ni Rosh para makakuha ng mga kagamitan, wala na mas magandang lugar para gawin yon kundi dito lamang. Kung saan ipinakita na nga dito ang warp portal o ang gate ng Centipede's Gallery entrance na may recommended level na level 60. Kaya sinabi ng ating bida na papasok na sila para makakuha ng Black Steel Equipments drop. Habang si Rosh naman ay handa na rin at napalets go. Nakapasok na ang dalawa sa loob ng Dreamhall at ang lugar na ito mga lods ay parang kuweba ng minahan at may mga ilaw na pinapagana gamit ang mga magic stones. Wika ni Rosh na mataas rin palang recommended level ng lugar na ito. Paliwanag naman ni Ilimas na oo, pero ang level recommendation na yun ay para lamang sa Dreamlord at hindi sa Dreamhall mismo. Sinabi ni Ilimas na huwag mag-alala si Rosh dahil ang pakay lang nila ay mga halimaw na tinatawag na smileys. Mas mababa ang level ng mga yun kaysa sa recommended level at ang Black Steel Equipments na ibabagsak nila ay may stats na angkop para sa mga mid-level adventurer at higit sa lahat, madali lang itong makuha at mataas pa ang halaga. Dagdag pa ni Ilimas na isa sa mga paraan para malaman kung di kalidad ang isang equipments kung ito ba ay Black Steel o hindi. Ngunit biglang napauwi ka si Rosh na parang nagtataka siya. Madalas niya itong naiisip noon. Ngunit parang ang dami talagang alam ni Sir Ilimas sa lahat ng bagay. Kaya napatanong si Rosh kung may alam din ba si Ilimas patungkol sa mga class at Dreamhall. Paliwanag ni Ilimas na kaya siya maraming alam ay dahil bahagi yun ng edukasyong itinuro sa kanya ng husto nung bata pa lamang siya. Kaya si Rosh ay napautal-utal na lamang bigla dahil sigurado siyang kakaibang klase ang naranasang lessons ni Sir Ilimas sa kamay ng ama niya. Kaya napasabi na lamang siyang siguradong ayaw mo na sigurong balikan ng mga alaalang yun Sir Ilimas. Pangiting sinabi ni Ilimas na hindi. Huwag na itong mag-alala. Kasi dahil kay Rosh, nakalaya na siya ng maayos mula sa pamilyang Count Edvan. Napaisip si Ilimas na oo nga naman. Hindi naman niya pwedeng sabihin na ang lahat ng kaalaman niya sa mundong ito ay mga alaala lang naman mula sa dati niyang buhay. Ngunit hindi naman yun ang problema para sa kanya. Dahil bukod sa napakalaking kwentong yon, kahit siya mismo ay hindi niya pa rin lubos na uunawaan ang buong sitwasyon. Sa tingin ko talaga dito mga lods, bigla lang napasok itong si Ilimas sa katawan ng batang noble. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya fully naiintindihan kung ano nga ba talaga nangyari sa kanya. Kasi kaunti lang ang mga naaalala niya. Na para bang yung alaala ng batang noble ay naka-remain pa rin. But yung alaala ng isang nilalang na pumasok sa katawan ng bata ay parang fade lang. Kaya hindi gaano naiintindihan ni Ilimas ang sitwasyon niya ngayon. At siguradong galing na naman ito sa Earth kung hindi nasaksak na sagasaan. Anyways, napangiti na lamang si Rosh dahil siguro ganun nga talaga. Napakaraming kaalaman ng mga maharlika. Napaisip-isip nga dito si Rosh dahil kung ganun nga talaga kaedukado si Sir Ilimas, siguradong malaking tulong sa guild kung magtatrabaho ito bilang consultant para sa mga skill. At bigla nga siya ditong natakot para sa kanyang sarili dahil biglang pumasok sa isip niya na kapag gagawin naman yun ni Sir Ilimas, hindi na siya kakailanganin. Kaya sinabi niyang mag-adventure muna tayo ng mas matagal Sir Ilimas. Pangako, pagbubutihin ko talaga at aalagaan kita. Kung kaya't sinabi ng ating bida na huwag itong mag-alala. Hindi naman niya gagawin yon. Mas gusto rin niyang mag-adventure ng ganito. Tugon ni Rosh na buti naman. Mas gumana ngayon ang pakiramdam niya. At ilang sandali pa ay may bato nga dito sa unahan na nagpagulong-gulong. Sinabi ni Ilimas na nandiyan na yung target nila. At isa nga itong level 40 na monster na may pangalang Smiley at isang malaking bato na laging nakangiti.
Nashock nga dito si Roche dahil level 45 kagad ang kalaban nila at kapantay lang ng level ni Malice ang halimaw na ito. At sinabi pa niyang baka ang batong yan na naman ang susunod na magiging pinuno ng pamilya niyo, Sir Ilimas. Dahil magkamukha lang sila ni Malice. Kaya napawikan na lamang si Ilimas na sigurado siyang magagalit si Malice kapag tinawag siya ng ganon. Lalo na kapag ikukumpara siya sa isang halimaw. Naisip ni Ilimas na kahit pareho ng level ni Malice ang halimaw na ito, sobrang layo naman ng pagkakaiba ng isang halimaw at sa isang tao. Dahil halos wala namang kayang gawin ng mga Smileys bukod sa mga pangunahing basic nitong galaw. At kung ikukumpara kay Malice na isang Master Swordsman, sobrang napakalayo ng kakayahan ng dalawa na parang langit at lupa. Agad na sumugod ang ating bida at sinabing ito ang una niyang gawin. Pipigilan niya muna ito gamit ang kanyang shield bago pa man ito palakasin ng sarili gamit ang speed up. Mabilis na tumakbo ang ating bida habang ang Smiley ay napangiti lang na parang may hinahandang atake at hindi pa nakalapit ang ating bida ay bigla na lamang itong nag-speed up papunta kay Ilimas na makikitang napangiti pa ito habang ang ating bida ay seryosong hinihintay ang pagkakataon na makalapit ang Smiley sa kanya. Buong lakas na pinigilan ni Ilimas ang Smiley na bumangga sa Demon's Rage shield niya. Kung kaya't sa lakas ng atake ng monster ay bagya nga siya ditong tumalsik dahil sa impact at napaluhod na lamang si Ilimas habang nag-slide patras. Ngunit sa moment na yun ay may isang bagay na nakita si Ilimas na naging isang pagkakataon. Agad na nagdash ang ating bida upang makalapit. At makikita nga natin dito mga lods ang ilaw sa itaas ng Smiley na siyang nagpapalitaw sa anino ng halimaw kung kaya't nang nakaapak si Ilimas sa isa niyang paa ay bigla na naman siyang nagdash ng sobrang bilis upang agad na maapakan ng anino ng Smiley nang malapitan niya ito. At ginamit kaagad ng ating bida ang kanyang Shadow Stomp upang hindi makagalaw ang halimaw. Sinabi ni Ilimas na kapag nilimitahan niya ang paggalaw ng halimaw na ito, hindi na nito magagamit ang speed up skill para palakasin ng tackle, kung saan agad na inatake ng ating bida ang Smiley at ginamitan niya ito ng disarm upang magkaroon ito ng minus defense. At sinabi pa niyang hanggat nandito siya, hindi ito makakagalaw at wala itong maidudulot na damage. Samantala si Roche ay nasa gilid na pala ng wall. Ginamit ang kanyang acrobatic moves upang maghanda ng atake at napasabi pang ipaubaya mo na sa akin ang mga natitira, Sir Ilimas. Ang kailangan lang naman niyang gawin ay makapag-inflict ng damage dahil hindi na ito nakakagalaw. Matapos mapinsalan ni Roche ang likod ng Smiley ay agad na namang naghanda ng atake ang halimaw at muli nga itong nag-speed up towards si Ilimas. Ngunit ginamit ng ating bida ang kanyang Demon's Rage shield samantala si Roche naman ay muli na namang umatake sa likod gamit ang kanyang Iron Piercer knife. At sunod-sunod nga niya itong inatake at napasabi pang kainin mo to at nguyain mo pa. Patuloy ang pag-inflict ng damage ni Roche sa Smiley Monster hanggang sa nagkabitak-bitak ito at tuluyang nawasak ang buong katawan ng halimaw. Pagkatapos, habang natutunaw ang katawan ng monster papunta sa kawalan, nag-notify ang system na nabigyan ng dalawa ng 689 experience points at nag-level up si Ilimas from level 41 to level 43. At sabing, alright, sobrang easy lang pala ng halimaw na to. At sobrang galing din ng ginawa ni Roche. Kaya sa ganito kabilis na pag-level up nila, baka maaari na silang makapunta sa Dreamlord sa pagkakataong ito. At dito lang nagtatapos mga lods. Antayin nyo ang next chapter mamaya mga lods. Mukhang nagkamali tayo sa kalkulasyon sa 2 chapter this day. Dahil sa mga hindi inaasahang kaganapan. Minsan talaga ganun. At huwag kayong mag-alala sa random post sa Facebook mga lods. Nakaschedule talaga yan.